kalmante na daw, kalmado na daw po sila mga kababayan eh. Kasi kumbaga wala nang pagpapatawag. Tingnan niya natin. It's a welcome relief sa mga personnel ng Office of the Vice President. Oh, makakahinga na naman daw po sila ng maayos. Bakit ho? Eh kasi doon sa Kongreso, sobra-sobra eh. No? Talagang pinipiga po hanggang makuha yung katotohanan. Nakita nyo na lang po ang pinaka-example niyan. No? Pinakamadaling example, si Acosta. Si Acosta kabado eh. No? Si Acosta na kapag ka tinanong mo, pumipiyok agad eh. Sinasabi, dyan nga po kay Acosta nalaman natin mga kababayan na hindi siya mismo yung talagang humahawak ng kaperahan at nagdi-disburse eh, no? SDO siya pero papunta kay La Chica. Nung hirap na pong sagutin at alam ng maliligwak na ang vice-presidente, sumakit na po ang dibdib, mga kababayan. Ganyan po nila tayo pinapaikot, no? Kaya nga po sabi ng mga kongresista, ibinigay mo kay La Chica yung pera. Hindi mo ba alam na ikaw pa din ang mananagot dito? Kasi ikaw yung pinaka-SDO talaga. No? Na kung sakali na mawaldas, mawala, o kung saan mang bulsa mapunta, yung confidential funds na yan, no? Eh, ligtas sila, chika. Ikaw pa din ang mananagot. Hindi ho pananakot yun. Katotohanan ho yun. And sa mga former personnel ng Department of Education na natapos na yung hearing kasi natapos yung hearing daw po mga kababayan, kaya makakahinga na sila ng malalim. Huwag kayong mag-alala, patuloy pa din yan. Ano? At hindi po hahayaan na mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang po natapos. Madami pang katanungan eh. Madami pang kailangan mga ipatawag. Oh. Nandiyan sila Chica, nandiyan si Nolasco, kailangan pang malaman na sambayan ng Pilipino yon. Noon, kada linggo sila nababalisa, anxious. Mga boss chipa mo, sir, kayo po, kung kayo yung iniimbitahan doon at alam nyo kung ano yung mga eksaktong nangyari at alam nyo sa sarili ninyo na yung mga nangyayari sa opisina ninyo pawang katotohanan at pawang magaganda po, no? Yung nangyayari. Kayo po ba mababalisa kapag pumunta kayo doon sa Kongreso? Kayo po ba mababalisa kapag pumunta ka doon sa Kongreso at tinanong? Hindi. Natural, ikaw kampante ka. O, halika. Magpaliwanagan tayo. No? Halika. Mag-ano tayo? Magdebate tayo. Lahat ng tatanungin nyo, sasagutin ko. Hindi ako mababalisa. Bakit ako mababalisa? Alam ko yung mga katotohanan. Kaya kong i-explain lahat yan. Ba't sa kanila may nababalisa pa? Sabi ni BI, James C., kung wala kang kasalanan, bakit ka mababalisa? Correct ho. Diba? Madam BP, dapat hindi mo na sinasabi ang mga ganyan. Ano? Kung matalinuhang pag-iisip, BP, hindi mo na sinasabi. Kagaya nung sinasabi ni Bato de la Rosa, magkakaroon po ng kampi-kampihan yan. Hindi niya alam, nilalaglag nila yung kanilang mga sarili. No? Na marirealize ng taong bayan, boboto pala sila Bato de la Rosa kasi kampi-kampihan sila. Yung magiging basehan ng kanilang boto doon sa impeachment dahil kakampi nila si BP. Hindi na inalam kung ano yung investigasyon. Hindi na inalam kung ano yung mga ebidensyang ipinakita. Bakit ganun ang mga politiko ng DDS? Yung mismong mga sinasabi nila, mga kababayan, yung mga naglalaglag ho sa kanila. Tingin ko kung ako magiging politiko, mas magaling pa ako sa inyo sa the way ng pagsasalita ho, mga kababayan. Biruin nyo, ilang taon na ako nagbablog? 3, 4 na taon na din tayong nagbablog, mga kababayan. No? Pero kahit papaano, hindi pa rin tayo nakakapagsalita nung maglulubog sa ating channel. Sabi ni Makitong, ikaw ang mag-isip ng sinasabi mo. Ang sabihin mo sa kanila,
Dapat kung mag-imbestiga, magsimula sa malaki. Bilyon bago mathematics. Kakahiya, pinag-aralan natin kapag ganyan. Medyo hindi ko po naintindihan. Dahil po kung sinasabi nyo, no? Dahil kung ang sinasabi nyo, umpisaan sa bilyon-bilyon, ayan, kay BP Sara. Real talk, wala kayong mapapala. Oo, alam namin yan. Ganyan din yung sinasabi nyo kay Kibuloy. Hindi mahuhuli si Kibuloy. Walang makukuha kay Kibuloy. Hindi mapapakulong si Kibuloy. Anak ng tinapa yung Kibuloy ninyo. Ayun, ngal-ngal sa loob ng kulungan. Kayo, may nagawa kayo? Wala. Tunganga kayo. Bakit? Mga aanga-anga kasi kayo, hindi nyo sinamahan. Mga BO-BO kayo. Bakit? Pinapatawag kayo ng dating Pangulo, hindi kayo pumunta. Tapos, sasabihin nyo, walang mapapala kay Vice Presidente. Ayan na nga eh. Nangangatog na nga eh. Di ba? Malakas ha? Duterte lang ang malakas. Saan? Kumurakot? Duterte lang ang malakas. Kumurakot. Bilyon-bilyon. Mga kababayan. Bakit hindi natin masasabi yun? Confidential funds po, hindi maipaliwanag, mga boss. Makita mo ha? Sasabihin nyo pa sa amin, Duterte lang ang malakas. Ginagago na kayo. Ginagago na kayo. Na pinapakita yung mga mga resibong ipinasa, hindi existing na mga tao. Tapos, okay lang sa inyo. DDS yata sila, mga kababayan. Kaya ganyan yung mga yan. Parang tormented. Yung iba sa kanila, takot para sa buhay nila. Ang ginamit na mga words, we're scared for our lives. Why are we being... Bakit? Para saan yun? Kayo lang ang gumagawa ng sarili nyong takot. Kayo lang yung may nagsasabing merong tetegi sa inyo. Matakot kayo. Baka mahipang kayo ng hangin. Di ba? Matakot sila, mga kababayan, na baka mahipan sila ng hangin. Yung mga arte-artihan nilang hindi makahinga, pag nahipan sila ng hangin, mga bossing, naalala nyo yun? Yung sinasabi ng ating mga nakatatanda, pag nahipan ka ng hangin, ganyan ka na habang buhay. Pag nahipan kayo ng hangin, naku po, lagot kayo. Baka yung inaarte yung hindi kayo makahinga o pasuka-suka, ganyan kayo habang buhay. Treated like convicts and fugitives. We are government workers. Mga ingana. So, siguro nakikita ko mga ilang mga buwan aabot sa punto na magiging Harry Roque din yung mga yan, no? Kayo, magiging Harry Roque din po kayo, BP. it's a welcome relief na hindi na sila ipapatawag sa hearings sa Congress. Bago ka tumakbo bilang politiko, expect mo na may mga ganyang pangyayari. Expect mo na may mga babati ko sa inyo. Dapat ready ka na ipakita yung mga ebidensya mo na wala akong ginagawang pagkamal ng pera, wala akong ginagawang pagnanakaw ng pera. Kailangan lagi kang merong ganun, no? Para pag dumating sa punto na hinahanap ang mga resibo sa inyo, hindi may grace piatos ang mga ipapasa. Para pag dumating sa punto na hinanap yung mga ebidensya ninyo na kayo ay walang ginagawang masama, ready kayo, hindi kayo kakabahan. Bakit sa inyo? Sa inyo ko lang narinig talaga, no? Na kinakabahan kayo, natatakot kayo, kung alam nyo naman yung mga katotohanan na kung ano talaga ang nangyari doon sa pera na yun. Di ho ba, mga kababayan? Diyos ko, ang Vice Presidente. Milyon-milyon, ilan daang milyon yung nakasulat para doon sa advisor mo, doon sa hinihingi ninyong susunod na budget. 100 million para sa mga advisor. Tapos BP, lilitaw ka diyan sa mga press conference na yan. Lilitaw ka diyan sa mga interview na yan na mismong salita mo ang naglalaglag
sa iyo at sa Office of the Vice President? Di ho ba? Oh. Anyway, ligtas ba sila o hindi? Hindi ho, mga kababayan. Dahil yung ginawa ng Kongreso, no? Wrap up lang po para sa 2024 na nangyari. Binigyan tayo ng report kung ano yung mga nakita nila, mga kababayan.